Tan. Sige na nga. Tuwang-tuwa si Martin sa pagpayag ng nobya. Tinawagan niya kagad ang katiwala nila sa rest house upang linisin yon. Sa kanya tinawagan din ng kanyang kapatid. Babe, pasok muna ako sa loob at si Kuya naman ang kakausapin ko. Ani Martin, tsaka hinalika na mabilis sa lobby si Shannon. Inilang dial ni Martin ang phone ng kanyang kuya, ngunit cannot be reached ang phone nito. Kaya may nabuti niyang ipagpaliban na lamang ang pagtawag. Marahil busy ang kapatid. Pagpasok ka ni Martin sa loob ng kusina, siya namang may tumawag sa headphone ng dalaga. Hello? Sino to? Hi, Miss Beautiful. It's me, Leo. Still remember me? Pa-cute na tanong nito. Oh yeah, Leo. Sa bar, diba? Paano mo nalaman ang numero ko? Sa pagkakatanda ko, hindi ko binigay sa'yo. Bagkus, ikaw ang binibigay ng calling card mo sa akin. Nagtatakang sambit niya. Oh, well, para-paraan lang yan. Lalo na kung interesado ka sa isang tao. Sagot naman ng kausap. Nagkibit balikat na lamang sa Shannon. At biglang napangiti ng malapad. Can I invite you for dinner tonight? Oh, please have pity on me. Don't say no. Pakit pa ng binata na tila nasa harap nito ang kausap. Okay. Just tell me the address of that place and I will meet you there. Ayoko kasi yung susunduin pa ako eh. I will call you later. Bye! Nakangising ibinaba ni Shannon ang kanyang handphone. Makikita mo, Leo. Mapapabilang ka rin sa kanila. Bulong ni Shannon. Babe, susunduin kita mamaya ha? Kain tayo sa labas? Ani Martin sa nobya nang naihatid to sa apartment. No need, babe. Next time na lang. May lakad pa kasi kami ni Mudra mamaya eh. Bukas na lang? Pagsasinungaling na Shannon. Okay, sige. Kung yun ang gusto mo, pwede ko naman kayong ipag-drive. No need, babe. This is for the girls only. Matamis nang umitito sa nobyo at saka tinakpan niya ng isang daliri ang labi nito upang di na makapagprotesta pa. Isang mabini at mabilis na halik sa labi ang ginawad ni Shannon sa nobyo bago to umibes ng sasakyan. Pagkapasok niya sa loob ng kanyang apartment, isang bisita ang niya inaasahan na makikita. Anong ginagawa mo dito, gobernador? Tanong niya dito. Iha, hanggang ngayon ba hindi mo magawang tawagin akong daddy? Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? At hanggang ngayon ba hindi mo pa rin nakakalimutan ang nakaraan? Kailan mo ba ako mapapatawad, anak? Mahal kita at hirap na ako sa mga pinagagawa mo. Kahit kailan di na mawawala sa puso't isipan ko ang nakaraan. At habang nabubuhay pa siya, patuloy ka pa rin sa pagpapakatanga. Hindi niyo makakamit ang aking pagpapatawad. Galit na sabi nito sa ama. Anak, matagal na panahon na yon. Kalimutan na natin. Please come back. Ako pa rin to. Ang ama mo kaya kahit pagbalik-balik na rin mo pang mundo. Yun na nga eh. Ama ko lang kayo, Gov. Pero buhay ko pa rin to at habang nasa pamamahay mo pa rin ang babaeng yon, hindi ako tutungtong doon. Ayoko maging sobrang bastos, Gov. Pero makakaalis na kayo. Ana Shannon. Please, anak? No. Mabilis niyang sagot sa ama. So please leave me alone. Sigaw niyang turan dito. Lulugo-lugo namang lumabas ng apartment ang ama nito. Sa harap ng ibang tao, he is a strong man. Kinakatakutan, pero pagdating sa kanyang pangalan na anak, hindi niya magamit ang kanyang power bilang ama at bilang gobernador. Dahil alam niyang isa siya sa mga dahilan kung bakit punong-puno ng galit at puot ang dibdib ng anak, lalo na sa mga lalaki. Napabuntong hininga na lamang siya at saka tuluyang umalis. Kasama ng mga bodyguard ay isa-isang nagsipaglabasan sa mga pinagkukublian. Yaya, bakit man naman po rin niyo pinapasok ang tao na yon? Alam naman po rin niyo na hindi po ako handang harapin siya, hindi ba? Tila nanunumbat na tura nito at saka mo po sa may sofa. So anong gusto mong gawin ko? Ipagtabuyin ko ang ama mo? Sagot naman ng matanda. Di na lang kumibo sa Shannon. Daloo nga naman. Hindi niya magagawang itaboy ang ama niya, lalo na't parang anak na rin ang turing niya rito. Silipat niya ang kanyang pambisig na orasan. Maaga pa. May oras pa siyang mag-ayos. Yaya, aalis po pala ako mamaya, ha? Wag na po rin niyo akong hintayin. Dalhin ko na lang po ang susi ko para makapasok ako dito. Aalis na po ba kayo? Tanong niya dito. Oo, pupunta na ako sa simbahan at ipagdarasal ko na rin na sana mawala na yung parang yelo na kabalot sa puso mo na makita mong daan ng mapapatawad na bata ka.
Dahil pati ako nahihirapan kapag nakikita ko ang ama mong malungkot. Yaya, siya ang pumili na maging ganun. Siya rin ang may kasalanan. At hanggang ngayon nagbubulag-bulagan pa rin siya sa babaeng yon. Diyos ko anak, magulang mo pa rin sila. Ina mo ang babaeng gusto mong hiwalay ng iyong ama. Wala akong pakialam, Yaya. Sa kanya lang ako lumabas. Mas ikaw pa ngang naging ina sa akin eh. Kung alam mo lang, Yaya, mawala na silang lahat, wag lang po ikaw. Kaya wag mo akong iiwan ha. Ana siya na natagad niya kapang matanda. Oo na, sige na. Aalis na ako at baka mag-umpisa ng misa. Wika naman ng matanda. Sige po at maliligo na ako. Sagot naman ang dalaga ng kumala sa pagkakayakap sa ina-inahan at napabuntong hininga pa to. Kakatapos ng maligo na siya nang may marinig siyang katok. Heist, sino naman kaya tong istorbo na to? Anak? Nakataas ang kili ni Shannon nang marinig ang tawag ng babae sa kanya nang pagbuksan niya to ng pinto. Anong ginagawa mo dito? Wow, what a nightmare day. Kanina si gobernador, ngayon naman ang asawa. Baka naman bukas si... Anak, stop calling me anak. And you don't have the right to call me your daughter. Makakaalis ka na, Mrs. Gomez, dahil may lakad pa ako. Hindi na rin kita kailangan pang papasukin dahil kailangan ko pang mag-ayos. Istorbo ka lang. Ani Shannon, tsaka sinara ang pinto. Napaiyak na lamang ginang sa labas ng pintuan ng anak. Wala kayong karapatang magpakita pa sa akin dahil isinusumpa ko. Hindi niyo makukuha ang kapatawaran ko. Galit na sabi ni Shannon, pero nasa ng mga luhang na malisbis sa kanyang pisngi. Hindi maalis-alis ang tingin ni Leo sa may pintuan ng restaurant ng kanyang kinaroroonan dahil hinihintay niya ang dalaga na sa unang tingin pa lamang niya na-attract na siya dito. Napangiti siya na makita tong papasok kaya't sililubong kagad niya to ng yakap. Papunta naman si Martin sa kondo ng kapatid upang ayain tong kumain. Himalat pumayag naman to. Namili sila ng restaurant na kakainan. Nang hindi magkasundo kung saan, napagpasya na lang ng mga to na doon lamang kumain sa restaurant na pag-aari ng kanilang pamilya. Papasok na sila sa resto nang matigilan si Martin. Kitang-kita niyang nobya na may kasamang ibang lalaki at namukhaan niya to. Yun yung lalaki na kilala nito sa bar na minsang magjamming sila sa bar ng nobya. Lumipat na lang tayo sa iba. May naalala ko masarap na Italian food. Ani Martin na pilit tinatago ang sakit na nararamdaman. Nagtataka man si Aaron, nagpatianad na lamang siya dito. Kilala niya ang kapatid pagkasama ito. Pabago-bagong isip kapag di nagustuhan ng lugar. Kaya ang siste, palipat-lipat sila ng kinakainan kaya't sanay na siya. Oh, ang tahimik mo naman yata. Mag-aaya kang kumain pero ganyan ang itsura mo. Nakakawalang gana ka tol. Ani Aaron, nagtataka sa ikinikilos ng kapatid. Kuya, kung mahal ka ba ng isang tao, hindi siya magsisinungaling sa'yo? Tura nito bago sinagot ng kapatid. Siyempre, depende yan sa sitwasyon. May white lie and bad lie. Yung unang nabanggit ko, yun ang pagsisinungaling na para sa bubuti ng lahat o ng sitwasyon para hindi pagsimulan ng problema. Ang bad lie naman para lang sa pansariling kapakanan. Bakit mo naman naitanong? Never mind, kain na lang tayo, ani Martin. Di maalis-alis sa isip ni Martin ang nakita. Kinakain siya ng selos. Kung di lang niya kasamang kuya niya, baka nasugod na niya ang lalaking kasama ng nobya. Pero dahil ayaw niyang masirang image ng nobya sa harap ng kapatid, ninais na lang niyang huwag ipaalam dito. Kinuha niyang kanyang handphone sa bulsa ng pantalon. Tinawagan ng nobya. Babe, nasan ka? Babe, ano ka ba? Kasama ko si Mudra. Diba sabi ko sa'yo magbabonding kami ngayon? Parang tinusok ng kutsilyo ang puso ni Martin sa pagsisinungaling ni Shannon. Hindi pa ba kayo uuwi? Pagsasakay ni Martin. Uuwi na rin. Sige babe, babay na, sabi ng dalaga. Binaba ni Martin ang phone niya sa mesa pero lumilipad naman ang kanyang isip. Bro, are you okay? Ani Aaron. Di siya sinagot ni Martin dahil hindi nito narinig ang kanyang sinasabi. You are here but your mind is somewhere. Do you have a problem? What is wrong with you? Iritang tanong ni Aaron. Wala bro. Bilisan na lang natin kumain para makauwi na tayo, ani Martin. Pero iba ang nasa isip niya. Gusto niyang abangan ng nobya. Nagkibit balikat na lamang si Aaron at binaliwala ang kapatid. Napapailing na lamang siya. Ganun nga kaya talagang ma-in love, parang baliw? Alauna na ng madaling araw niyang hatid ni Leo si Shannon. I enjoyed the night, thank you. An Leo sa dalaga. You're welcome.
Sagot naman ni Shannon, tsaka binuksan ang pinto ng kotse at lumabas. Kaagad naman humabol si Leo. Shannon, sandali. Anito at saka lumapit sa dalaga at walang sabi-sabi, hinilikan nito ang pisngi ng dalaga. Tarantado ka! Sigaw ni Martin kay Leo, tsaka binigyan ng suntok. Wala akong karapatang halikan ng nobya ko. Gago! Galit na sigaw ni Martin at binigyan na namang muli ng isa pang suntok si Leo. At dahil naunahan si Leo, hindi ito napaghandaan ang pag-atake ni Martin. Babe, sandali. Huwag ka namang magwala dito. Ani Shannon. Naman, Shannon? Bakit kailangan mo bang magsinungaling sa akin? Nobyo mo ko pero bakit sumasama ka pa sa iba? May hinanakit na sambat ng binata sa kanya. Leo, pasensya ka na ha? Pwede bang umalis ka muna? Ani Shannon sa binata. Tumango naman to at sumakay ng kotse. Fine. I'm sorry, babe. Na-curious lang ako kasi nalaman niya ang number ko. Hindi ko naman ibinibigay sa kanya eh. Gusto ko lang malaman kung paano niya nakuha. Alam mo na, baka may kakilala ako na hindi ko alam may pinapahamak na pala ako. Babe, sorry na. Ana Shannon at tumakap pa sa binata. Kasi iniisip ko kailangan ko mag-ingat sa mga kakaibiganin ko sa susunod dahil ipapamigay nila ang numero ko. Yun lang ang babe kaya pumayag ako na mag-dinner kami kaya huwag ka na magalit to. Paglalambing ni Shannon. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo nga. Sa tingin mo ba nagsisinungaling ako? Okay, you're forgiven. Pero dapat may kiss ako. Ika niya na kunway nagtatampo pa. Hinalikan naman ni Shannon sa labi ang nobyo, tsaka lihim na napapangisi. Dahil nagtagumpay na naman siya. Nang gabing yon, di makatulog si Shannon sapagkat naalala niya ang pagdalo ng kanyang mga magulang. Muli na namang nambalik sa kanya ang lahat ng sakit na buhat ng pangyayari sa nakaraan. Kailangan niyang gumawa ngayon ng paraan upang hindi matuntun muli ng mga to. Hihintayin muna niyang mag-game over ang laro niya kay Martin at ililipat din sila kaagad ng malilipatan para di na siya mahanap ng binata. Sumapit ang araw ng Biyernes. Maaga siyang sinundo ni Martin. Habang nasa biyahe siya, pinili na lamang niyang pumikit upang isipin ng binata na natutulog siya. Binalikan niya sa isip ang pag-uusap nila ng yaya niya kahapon. Yaya, pag-alis po namin bukas ng umaga, maghanap po kayo ng lilipatan natin. Dala-alas na tayo dito sa apartment na to. Naramihan na to dahil sa pagtungtong ng mag-asawang Gomez. Isa pa, tataparin ko na rin si Martin na wala siyang aasahan sa akin. At pagbalik ko sa kumpanya, ni Leo ako magtatrabaho. Ani Shannon. Anak, ano ba yung pinagkagagawa mo? Hindi ka ba naaawa dun sa tao? Mukhang mabait at mahal na mahal ka. At ang mga magulang mo hanggang kailan mo sila titikisin? Hanggang kailan ba mananatiling matigas ang puso mo sa kanila? Yaya, sa ngayon hindi ko pa masasagot ang tanong mo. Alam niyo naman po kung anong pinagdaraanan ko. Yaya, hindi ko alam ang kahulugan ng salitang pagmamahal. Tanging ikaw lang nga ang nagpapahalaga sa akin at hindi ako sinaktan. Ako ang magtatanong sa iyo, Yaya. Kung ikaw ang nakaranas sa lahat ng pinagdaanan ko, magagawa mo pa ba silang lingunin man lang? Yaya, hindi ako magkakaganito kundi dahil sa kanila. Tumahimik ang matanda. Siguro nga hindi pa napapanahon. Malalim pa rin ang bakas ng sugat sa puso ng kanyang alaga. Hindi niya ito po pwedeng sisihin. O di kaya diktahan ng kung anong dapat itong gawin dahil isa siya sa naging biktima. Ang masama lang dahil sa kagustuhan nitong mabawasan ang lahat ng sakit sa dibdib, mas pinili nitong maghiganti sa lahat ng kabaro ni Adan upang iparanas ang sakit. Ang pinangangambahan lamang niya, baka ito rin ang magiging dahilan ng kapapahamak niya. Niyakap na lang niya ang kanyang yaya upang payapain ito. Di niya namalaya na paluha na pala siya habang nakapikit. Niyakap na lang niya ang kanyang yaya para payapain to. Babe, are you okay? May masakit pa sa'yo? Nag-aaral lang tanong ni Martin na makita nitong may luhang tumulo sa mata ni Shannon kaya agad niyang inihinto sa tabi ang sasakyan. Ha? Wala naman. Nalulungkot lang ako. Pagkakaila ni Shannon. Babe, kung may problema ka, sabihin mo sa akin baka makatulong ako. Ani Martin at tinawakan pa ang kamay ng nobya. Ngumiti si Shannon dito. Wala akong problema. Paandalin mo lang sasakyan para maaga tayong makarating sa patutunguhan natin. Ani Shannon sa nobyo. Hinalikan muna ni Martin ang kamay ng nobya, tsaka ay pinagpatuloy ang pagmamaneho. Nagsuot ng shade si Shannon kahit pa nasa loob siya ng sasakyan dahil gusto niyang pagmasdan si Martin.
May isang bahagi kasi ng isip niya nagsasabi, huwag niyang sasaktan ng binata dahil iba ito sa lahat. Napabuntong hininga na lang siya dahil hindi niya alam kung tama pa ba ang kanyang gagawin na saktan ng binata. Muli, sumalakay na naman ang kirot sa kanyang puso. Bakit ba kailan pa niyang mag-alinlangan? Naisip niya katulad din to ng iba. Sa umpisa mabait, but at the end lalabas din ang totoong kulay. Pinilit na siya na makatulog para mabawasan ang bigat na nadarama. Hindi niya mawari sa sarili kung bakit sa dinami-rami ng kanyang hihiwalayan bakit parang tinatamaan siya ng konsensya para sa binata. Napadalaw po kayo, Yaya? May nangyari ba kay Shannon? Nag-aalalang tanong ng gobernador nang makitang di inasang bisita. Nagpunta ako rito lingid sa kaalaman ng anak mo. Anong klase kang ama, ha? Hindi kita pinalaking ganyan kadawag. Sa ngayon wala pang nangyayaring masama sa anak mo? Hihintayin mo pa bang may mangyari sa kanya bago ka kumilos? Armando, habang tumatagal lalong lumulubog sa hukay ang anak mo dahil sa kagagawa ninyong lahat. Matanda na ako, di na magtatagal dito sa mundo dahil may sakit ako. Ayokong iwan ang alaga ko na nababalot pa rin ng puot. Sa ginagawa niya ngayon sa buhay niya, hindi malayong may bumawi sa kanya. Gumawa ka ng paraan. Gamitin mong iyong kapangyarihan at mapakaama ka sa kanya. Naluluhang sabi ng matanda. Yaya, paano ko gagawin ang sinasabi mo? Kung magtatangka pa lang kaming lapitan siya, ipinagtatabuhin niya na kami agad. Hindi siya magiging ganon. Kung di ka naging duwag, Armando, kayo ni Aurora. Kayo ang nagtanim ng galit sa puso niya kaya kayo rin ang umaani. Gumawa ka ng paraan bago pa mahuli ang lahat. May taring ng buhay ko at gusto kong bago ko pumanaw maayos na si Shannon. Tsaka matalim na tumingin sa kabababatang si Aurora. Yaya, nandito po pala kayo. Kamusta po ang anak ko? Ani Aurora. Anak? Sino anak ang sinasabi mo? Si Shannon ba? Matanong kita, kailan ka naging ina sa kanya? Ika ng matanda. Napayo ko si Aurora sa sinabing yon ng yaya ni Shannon dahil totoo naman ang tanong nito. Kailan nga ba siya naging ina sa anak niyang si Shannon? Yaya, tama na po. Nagsisisi na si Aurora at maging ako. Ginagawa naman namin ang lahat para mapatawad kami ng anak namin, ani Gov. Hindi pa rin sapat. Aalis na ako dahil maghahanap pa ako ng lilipatan namin. Lilipat kayo ng tirahan, Yaya? Oo, para makaiwas sa inyo. Yun ang gusto ni Shannon pero ibibigay ko sa inyong address na lilipatan natin. Kung makahanap ako kaagad kahit nakikiusap ako. Gumawa ka ng paraan para matigil ang ginagawa ng anak mong kahibangan. Anito at saka tumayo na upang umalis. Ipapahatid ko na po kayo, Yaya, sa Maynila. Pagpapaunlak ni Gov sa yaya ni Shannon. Di na lang din siya umimik at pinaunlakan to. Babe, dito na tayo. Ani Martin sa nobya. Wow, ang ganda naman dito. Nasisiyahang papuri ni Shannon. Nasa mataas na bahagi ng bundok ang kanilang kinaroroonan, kaya naman malayang na pagmamasan ito. At nang mapadakong kanyang mata pa ibaba, may natanawan siyang bagay na kung di siya nagkakamali, isang hanging bridge na pwedeng daanan para makapatid, papunta sa kabilang bahagi dahil ang ilalim nito'y tubig. Inakay siyang papasok ni Martin sa loob ng rest house. Tahimik lang naman si Shannon. Nakikita at nararamdaman niya ang kabaitan ng binata. Napapikit siya ng mariin. Sino nga ba siya? Siya lang naman ang babaeng walang karapatang magmahal at mahalin dahil nababalot ang puso niya ng puro galit. Ilang taon ang lumipas, ngunit para sa kanya kahapon lang yon. Mapait siyang napangiti. Napag-isip niya kailangan na talaga niyang tapusin ang lahat sa kanila ni Martin. At dahil sa kabaitang pinapakita sa kanya ng binata, ayaw na niyang lalo pa itong masaktan kung magtatagal pa ang relasyon nila dahil baka sumbatan lamang siya ng kanyang konsensya. Pero kahit ano pa naman ang gawin niya, masasaktan at masasaktan pa rin niya to.